Isang umaalingasaw na sigaw ang narinig natin dito sa loob ng mansyon ngayong araw. At ang sigaw na yon ay galing dito. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV. For today's video, nagulantang ang katahimikan dito sa loob ng mansyon dahil sa isang malakas ng sigaw sa isa sa mga Pack members natin. Isang umaalingasaw na sigaw na parang humihingi ng tulong kaya dali-daling tumakbo sina Mother at pati si Kuya Jomar nyo papasok dito sa loob. At grabe rin ang natagpuan nila after ng sigaw na yun. Sino? Ha? Nagkukultiin sa bahay ko eh. Paano? Noong umakyat sila sa second floor, ito ang naabutan nila kay Mustang. Sobrang grabe. Kung mapapansin nyo, yung head niya nakapress against the wall, nakapikit siya at hindi siya makahinga ng ayos. Na parang pagod na pagod at hingal na hingal siya ng mga oras na to at wala na siyang lakas. Mustang! Tara! Mustang! Hindi, Ari. Mustang! Halika na! Madali na sa bahay. Hindi rin talaga natin alam kung ano ba yung nangyari sa kanya. Kaya talagang agad-agad isinugot natin siya sa vet. Noong time na to, tinatawag lang talaga ni Mother si Mustang dahil hinihintay rin natin at ino-observe natin kung may lakas pa ba siyang natitira. At dahil nga hindi natin alam kung ano ba nangyari, naisip natin na baka nasaktan siya or what. Pero isa na sa mga naisip namin, baka nag-seizure siya. Dahil mula nga sa itsura niya, medyo malaway siya. Tapos yung pagsigaw niya na parang may nangyari sa kanya, yun yung naisip namin. Dito nga, kinakausap ni Mother, tiniyayaya si Mustang na lumabas. At kung mapapansin nyo, pagod siya, tuliro, at parang may nararamdaman. Kaya hindi natin siya minadali nung time na to, hinayaan natin siya para ma-observe natin kung pilay ba siya or may masakit ba sa kanya. Mas maigi kasi na ma-observe natin siya bago natin siya tuluyang madala sa vet para masabi rin natin kung ano ba yung nangyari sa kanya. At dito nga, hindi rin talaga bumababa si Mustang dyan sa loob ng room niya na parang bang nagtataka pa siya sa mga nangyayari. Pero kung mapapansin nyo, nakakatayo naman siya, nakakalakad ng ayos, pero kapansin-pansin pa rin na nanghihina siya. Dahil nga doon sa lakad niya, parang bigat na bigat siya sa sarili niya. At kilala naman natin si Mustang. Isa siya sa pinaka-hyper nating pack member. Hindi rin natin siya nakita ng kahit anong panghihina man prior to this day or to this scene. Kaya naman nagtataka talaga tayo kung anong nangyari sa kanya. Sobrang clueless pa rin talaga kami dahil kahit nga sa CCTV, hindi hagip kung ano ba yung nangyayari sa kanya. Lalo na nandun siya sa dulo, dun sa kanilang potty area. Bali nung time rin nga na to, natawagan na agad natin si Kuya Edmar para makapunta na siya dito dahil siya nga ang magdadrive para nga makarating tayo sa vet. Taktong paalis na rin naman sa si Kuya Edmar nung time na to dahil dapat lalabas na nga ang pack members natin ito sa off-leash area ng kinahaponan. Yes guys, eto na talaga mismo yung oras na lalabas dapat sila tapos may nangyari pang ganito. Bali dito nga lumapit na rin si Kuya Jomar nyo para tuluyan na siyang buhatin pababa ng mansyon dahil hindi niya talaga kaya dahil parang medyo nanghihina nga siya. Grabe yung kaba namin nung time na to guys. Alam nyo naman sobra talaga yung takot namin tuwing may ganitong ganun. Dahil wala talaga tayo ibang ginawa sa buhay natin kundi alagahan, pagsilbihan at i-make sure na healthy ang pack members natin at mabuhay sila ng matagal. Kaya tuwing may nangyayari sa kanilang ganito, grabe talaga yung kaba natin to the highest level. Ali dito nga pinagpahinga rin muna natin si Mustang at hinayang makainom ng tubig. Lagyan pa nga natin yung yelo niya para maengganyo siyang uminom ng tubig. Itong time na to, may laway pa talaga siya sa bibig niya. Yung ba isa rin yan sa rason kung bakit naisip natin na baka nga nag-seizure siya ay dahil nga sa mga laway-laway sa bibig niya dahil isa yun talaga sa nangyayari kapag nagsi-seizure. Pero alam niyo naman, etong si Queen Blue lang talaga lately nagsi-seizure sa atin kaya nagulat na lang rin talaga tayo na ganun kaya ang nangyayari dito kay Mustang. Medyo inaaliw-aliw pa nga siya dito ng kuya niya, nilalambing at syempre hinahayaan nating makainom ng tubig para makarecover sa kung ano man yung nangyari sa kanya o naranasan niya. Naranasan na rin nga muna siya ni Mother dahil lahat talaga ng laway niya kayat-kiyat lang dyan sa bibig niya. Maya-maya pa dumating na rin naman si Kuya Edmar nyo nito at tuluyan na nga binuhat si Mustang papasok doon sa ating sasakyan para maisugod na rin sa vet. Ang struggle lang rin talaga natin malayo yung trusted vet natin na parang 30 to 40 minutes talaga
talaga yung tatakbuhin natin para makarating doon. Pero kahit nga na gano'n, ang mahalaga, madala natin agad-agad sa vet itong si Mustang. Dahil in the first place, wala tayong idea kung ano yung nangyari sa kanya at baka mangyari ulit yun. At ayun na nga, bumiyahe na tayo at si Mustang, kahit naka-aircon na tayo dito sa loob ng sasakyan, binigyan pa talaga siya ng sarili niyang electric fan para kahit papano makarelax siya at maayos yung pakiramdam niya. Dating dito, agad-agad na rin naman siyang ichinek dahil nga naitawag na rin natin kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Bale, papatest rin nga natin siya para makita kung may mali ba sa kanya. Kaya dito, chinek-check up lang din muna siya ni Doc physically at kunuhanan na rin nga siya ng dugo. No time na to, ay chinichika na rin nga natin, kinikwento sa kanila kung ano ba yung nangyari at hindi rin talaga natin alam kung ano ba yung sasabihin kasi bigla na lang nga natin siyang narinig na umiiyak. No time kasi na yun, lahat naman sila natutulog at nagpapahinga pa nang bigla na lang ang may umiyak sa kanila. Hindi pa nga natin alam kung sino yung umiiyak nung una pero napansin nga agad dahil sa pag-iitsura niya dahil nga talagang hingal na hingal siya nung mga panahon na yun. No time nga na to, hinintay na lang rin yung result ng ating CBC dahil kinuhanan nga siya ng dugo para i-check yun. CBC na rin kasi yung pinagawa natin dahil nga meron na rin tayong ibang pack members na yun yung naging problema. Kung mapapansin nyo rin nga dito sa vet, sobrang behave lang din ni Mustang, nakaupo lang din siya, nakahiga at hingal na hingal kahit naka-aircon. Which is very unusual na rin nga dahil alam nyo naman, itong si Mustang, malikot rin talaga yan siya, hindi rin mapakali at sobrang hyper. Kaya itong iniact niya ngayon, halata talaga sa kanya na may nararamdaman siya. Kaya talagang sobrang worried na talaga tayo. Dahil nga sabi natin din this year, ang atin talagang pinaka-goal ay ma-make sure na lahat ng pack members natin ay healthy. Pero pang-umpisa pa lang talaga ng taon, grabe, ilang pack members na natin yung nadadala natin sa vet at napapacheck at ilan na sa kanila ang may gamot na. Di lang rin nga natin na-expect na ngayon si Mustang naman dahil medyo bata-bata pa rin naman itong si Mustang at very energetic nga siya. Gaya ng sabi ko sa inyo. Ang mantindi pa nga dyan guys, habang andito tayo sa vet at sinecheck ni Doc, yung naging resulta ng kanyang dugo ay grabe, may nangyari rin talaga kay Mustang na hindi natin inaasahan. Ito pa rin bumagsak yun. Ay, Edmar!